Nay, mano po? Mana din po, Nay. Saan na naman ba kayo galing, ha? Nay, kinuha ko lang po yung card ko. Tapos na po kasi yung klase namin. Oo nga po, Nay. Graduate na po si ate. Kung tinulungan nyo na lang sana ako maghanap buhay, di mas matutuwa pa ako. Nay, tumutulong naman po kami pagdating namin dito, di ba? Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi na po ako ate nag-graduation. Tsaka, Nay, nagtatrabaho naman po kami pag walang pasok eh. At sumasagot ka din? Nay, huwag niyo naman pong saktan si Bunso. Ikaw, gusto mo ba makatikim? Ang gagaling nyo din, no? Ano na naman ba, Turbe? Bakit mo sinasaktan at sinisigaw ng mga bata? Wala naman silang ginagawang masama sa'yo, ah. Hindi ka na naawa sa kanila. Bakit ako maawa sa kanila? Ang tatamad nila. Ano ba talaga nangyari dito, Apo? Si nanay po kasi, Lo, nagalit nung nalaman niyang graduate na si ate. Totoo ba yun, Apo? Opo, Lo. Masaya ako para sa'yo, Apo. Maraming salamat po, Lolo. Mabuti po kayo. Masaya para sa akin. Samantalang si Nanay. Samantalang ano, ha? Anong gusto mo? Maghanda ako? Magdiwang para sa'yo? Kung tutusin, gano'n nga sana, Ruby. At saan naman tayo kukuha ng pera, tay? Alam niyong kulang pa yung kinikita ko sa pangkain sa paglalabada. Kung tinutulungan lang sana nila ako, di mas mainam pa. Bakit mo sinasaktan yung mga bata, Ruby? Alam nyo? Kaya lumalaki ulo nila dahil kinukonsinti nyo. Hindi ko sila kinukonsinti, Ruby. Pinagsasabihan ko lang sila. Lo, tama na po. Nay, ano ba? Tama na po. Bitawan mo nga ako. Kung tinulungan nyo na lang sana ako maghanap buhay, di hindi ako nabibisit sa inyo. Baka matuwa pa ako kung ganun. Dapat, iniisip mo yung pag-aaral ng mga anak mo, hindi yung ganyan. Pag-aaral? Wala din naman sila mapapalatay. Tatanda rin naman silang ganito. Nay, kaya nga po kami nag-aaral dahil gusto namin umalis tayo sa ganitong buhay. At para magkaroon din po tayo ng matinong masisilungan balang araw, Nay. Kita mo na? May pangarap din yung mga anak mo, hindi kagaya mo. Bakit, tay? Nangarap din naman ako, Pero walang nangyari. Walang nangyari dahil puro pangarap ka lang at hindi mo ginawa. Mga buwisit kayo! Umalis nga kayo sa harapan ko! Lo? Oo nga po, bakit di ka pa nagbibihis ng damit mo? Tsaka, bakit nandito ka? Hindi ka ba nagtinda ng sampagita sa simbahan? Tsaka, nasaan si Bunso? Si Bunso po. Pumunta po siya sa tindahan para mag-sideline. Para kahit pangulam lang ibayad sa kanya. Ako naman po, binigay ko na lang kay nanay yung tinubo kong konti. Nagpabenta po kasi sa akin ng kakanin si Aling Lisa kanina sa palengke pagkakuha ko ng card ko. Para po makatulong po kay nanay kahit papano. Pagpasensyahan nyo ng nanay nyo po, Lo, ganyan na po ba si nanay mula noon? Anong ibig mong sabihin ako? Yung palagi pong mainitin ang ulo at galit. Apo, mabait at masiyahin ang nanay nyo noon. Po? Bakit ganyan siya ngayon? Dala lang siguro ng kahirapan. Hindi po ba nakapag-aral si nanay, Lo? Pinag-aral ko siya noon, pero hindi niya tinuloy. Talaga po? Ano pong nangyari? Bakit siya uminto? Huminto siya dahil palagi siyang tinutukso na amoy basura at mabaho. Wala rin akong magawa dahil ito lang ang alam kong trabaho at hindi ako nakapag-aral. Kaya ganitong buhay din ang naibigay ko sa kanya. Si tatay po, bakit po niya iniwan si nanay? Wala naman po kasing sinasabi sa amin si nanay kung bakit umalis si tatay.
hindi rin niya siguro nakayanan ang kalagayan ng buhay natin. Isa pa, hindi na rin siguro sa pagbubunganga ng nanay mo. Kaya siya umalis at hindi na bumalik. Ganun po pala yung nangyari. Pero ngayon, alam ko na. Kasi sa tuwing nagtatanong po kami tungkol kay tatay, nagagalit siya sa amin. Kaya hindi na lang po kami nagtatanong. Pero ngayon, alam ko na. Saan ka na nang pagaling? Nay, nag-sideline po ako. Tapos bumili na rin po ako ng ulam natin. Ayan, kung palagi kang ganyan, edi matutuwa palagi ako sa'yo. Sige na, maghain ka na sa mesa na makakain na tayo. Sige po, Nay. Mag-iingat ka po, ah. Apo, Lolo. O Emma, saan ang punta mo? Nay, maghanap lang po sana ako ng trabaho para makaipon po ako ng pang-enroll. Ang tigas din naman ng ulo mo, no? Eh kung ginagaya mo yung kapatid mo, Nasaan si Lovely? pinasok ko na siyang katulong. Doon, kina Madam Jam. Para may pakinabang naman siya. Nay, nag-aaral pa si Bunso. Anong ibig mong sabihin? Ano pa nga ba? Eh di pinatigil ko na siya sa pag-aaral. Wala din naman siya mapapala kahit mag-aral siya. Dito ko kayo binuhay at pinalaki. Kaya dito rin kayo tatanda. Kaya itigil nyo na yung kahibangan na yan. Rabe, huwag mong itulad ang sarili mo sa mga anak mo na hindi sumuko at hindi nangarap na guminawa ang buhay. Imbis na magpasalamat ka dahil nangangarap sila, hindi kagaya mo. Kaya ganyan yung mga apo nyo nang dahil sa inyo. Alo, dapat hindi nyo na ginawa yun. Yan tuloy, nagaway na kayo ni nanay. Hindi ko kasi gusto yung nakikita at naririnig ko sa kanya. Ayos lang po, Lo. Sanay na po kami kay nanay. Pero hindi na tama yung ginagawa niya po. Mula bata kayo, ganyan ang ginagawa niya sa inyo. Sige na po, tumuloy ka na sa pupuntahan mo. Maraming salamat sa inyo, Lo. Teka po, may pera ka ba dyan? Ayos lang po ako, Lo. Magtitinda naman po ako ng kakanin habang naghahanap ng trabaho. Sigurado ka po? Ayos lang po ako, Lo. Itabi nyo na lang po yan. Sigurado ka po? Opo, Lo. O siya po, tutuloy na po ako. Maraming salamat po. Ay, sorry po. Ay, pasensya na, Iha. Ayos lang po. Nagmamadali kasi ako eh. Sorry po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Nagmamadali po kasi ako at hindi po ako nakatingin sa dinadaanan. Ayos lang, Iha. Taga dito ka ba? Opo. Kayo po. Taga dito po ba kayo? Mukhang dayo po kayo ah. Tama ka, Iha. Ang totoo niya, nagtatrabaho ako sa educational charity. Educational charity po? Oo, yung organisasyon na tumutulong sa mga kabataan na gustong mag-aral pero hindi kayang pag-aralin ng mga magulang. Ganun po ba? Bakit, Iha? May problema ba? Wala naman po. Kaso, parang sa mga kabataan lang po siguro yung programa nyo. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Akala ko po kasi pwede sa mga magkokolehiyo yan. Oo naman. Para ito sa lahat ng mga gustong mag-aral. Talaga po? Oo. Bakit, Iha? Baka po pwede ako dyan. Ito po, tignan nyo po. Teka, ang tataas ng mga grado mo ah. Bakit? Hindi ka ba kayang pag-aralin ng mga magulang mo? Hindi po eh, dahil mahirap lang po kami. Kaya nga po ako naghahanap ng trabaho para may pantustos ako sa pag-aaral ko. At yung isang kapatid ko po, pinatigil na po ng nanay ko para mamasukan bilang isang katulong. Nako, Iha, kung gusto mo, pwede ko kayong tulungan na makapag-aral sa pamamagitan nitong programa namin. Itong grado mo,
pwede ka pang makapagturo pagkatapos ng klase mo. Kaso, allowance nga lang ang may bibigay namin sa'yo at hindi ito kalakihan. Naku, ayos lang po yon. Ang importante po, makakapag-aral po kami magkapatid. Mabuti po, naging miyembro po kayo dito. Oo, ginusto kong makatulong sa mga kabataan para makapag-aral kasi may anak akong pinag-aaral. Nasa ibang bansa ako noon. Matataas ang mga grado niya. Sinusunod ko lahat ng mga gusto niyang salihan. Ang hindi ko alam, yung pagsuporta ko sa kanya sa lahat ng mga gusto niya sa school, ay siya rin palang magbibigay ng sakit sa kanya. Bakit? Ano pong nangyari sa anak nyo? Palagi niyang sinasabi sa akin na sumasakit yung ulo niya. Sabi ko lang, uminom lang siya ng gamot. Hanggang sa isang araw, hindi na niya nakayanan ang sakit. Kaya nagdesisyon na akong umuwi noon. Dinala ko kaagad siya sa doktor noon. Ano daw pong sanhi? Bakit po sumasakit ang ulo ng anak ninyo? Nakita nilang may tumor siya sa utak. Hindi na namin mahabol gamutin noon. Ang dami kong mga pangarap sa anak ko. Pero wala eh. Kinuha siya kagad sa akin. Kaya po ba kayo sumali sa programang ito? Oo, para maituloy ko sa ibang mga bata ang pangarap na hindi ko na ituloy sa anak ko. Napakaswerte naman po ng anak niyo sa inyo. Sana po lahat na magulang kagaya nyo. Anong ibig mo sabihin, Iya? Wala po. Halika, sumama ka sa akin, Iha. Nandun yung booth namin. Kausapin natin yung head para makapag-umpisa ka na. Sige po, maraming salamat po. Lo! Bunso! Lo, bunso! Oh, bakit parang nagmamadali ka po? Oo nga ate, para kang hinahabol ng aso. May maganda po akong balita sa inyo. Ano ba yun, Iha? Siguro may trabaho ka na ate no? Hindi lang trabaho, bunso, dahil makakapag-aral na tayong dalawa. Talaga po? Paano? Opo, lolo, dahil may nakilala po ako nagtatrabaho sa isang charity na nagpapaaral ng mga kabataan na walang pang-aral. Talaga po ate? Oo, bunso. At makakapag-aral ka na din uli. Nako, magandang balita nga yan ako. At hindi lang po yun, lolo, dahil magtuturo pa po ako ng mga bata. At bibigyan din po ako nila ng allowance sa pagtuturo ko. At si Bunso po, makakapag-aral na din at matutupad na rin namin yung pangarap namin na makaalis sa bahay na to. Huwag kayong mag-alala po. Nandito ako. Tutulungan ko kayo hanggat kaya ko. Maraming salamat po, lolo. Mabuti na lang po at nandyan kayo. Kaya nga po lolo, kayo na lang po yung nakakaintindi sa amin ni ate. Oo nga po, lolo. Paano na po kami kapag nawala kayo? Hindi ako mawawala sa inyo. Depende na lang po. Lo, huwag nyo nang ituloy. Ayaw po naming marinig. Oo nga po lo, matagal pa po tayong magkakasama. Ito talaga mga apo ko. Ang importante, makapag-aral kayo. Anong aral-aral ang sinasabi nyo? Ha, Emma? Lovely? Hindi ba nagkakaintindihan na tayo? Sinasayang nyo lang ang panahon nyo sa aral-aral na yan. Hanggang dito na lang kayo. Bakit pa ganyan ka sa mga anak mo, Ruby? Nagtanong pa kayo, Tay? Alam nyo naman, di ba? Bakit hindi mo na lang sila pabayaan sa mga gusto nila? Pabayaan? Nang ano? Magbulakbol? Magsayang ng oras at pera? Ikaw noon, hindi sila ngayon. Lo, tama na po. Bakit sa akin napuntang usapan? Dahil ayaw kong kinukumpara mo ang sarili mo sa mga anak mo. Nay, tama na po. Kaya lumalaki ulo ng mga yan dahil sa inyo, Tay. Huwag kayong mag-alala. Pag-aaralin ko kayo hanggat kaya ko. Ipakita nyo na mali ang niisip niya sa inyo. At patunayan nyo na kaya nyo makapagtapos sa pag-aaral. Opo lolo, maraming salamat po. Makakaasa po kayo na gagawin po namin ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Susuportahan ko kayo hanggat kaya ko, mga apo.
pong masasakyan. Oh, Emma, anong ginagawa mo dito? Oh, Ma'am Mitch, kayo po pala. Bakit po? Wala naman, Iha. Gusto ko lang sabihin na natutuwa ako sa'yo. Natutuwa po kayo? Bakit naman po? Oo, kasi napaka-progressive mo sa pagtuturo sa mga bata. Napakarami lang natututunan ng mga bata sa'yo. Ang laki ng improvement nilang lahat simula nung kinuha kita. Nakakataba naman po ng puso na marinig mula yan sa inyo, Ma'am Mitch. Dahil yan ang totoo, Iha. Kaya hindi ako nagsisisi na kinuha kita. Ako rin po, nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko po kayo. Naging madali po sa akin ang lahat. Hindi lang po pala sa akin, pati na rin sa kapatid ko. Anong ginagawa ni Emma dito? Sino yung kausap niya? Oo nga pala. Kamusta naman ang pag-aaral ng kapatid mo? Ayos lang naman po, nami-maintain po niya yung grades na kailangan. Mabuti naman kung ganon. Ako rin po, nami-maintain ko po yung grades na kailangan para sa pangarap ko. Kaya pala hindi kayo nakakapaghanap buhay. Dahil may nagsusulsul sa inyo. Ano ba ang pangarap mo, Emma? Emma! Oh, Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Siya pala yung nanay mo, Emma. At sino ka naman? Nay, ano ba? Okay lang ako, Emma. Ako po pala si Mitch. Ako yung tumutulong sa mga anak ninyo para makapag-aral. Kaya pala. Hindi na sila nakakatulong ng dahil sa'yo. Teka po, ano pong ibig niyo sabihin? Imbis na naghahanap buhay sila para makatulong, eto sila. Nagsasayang ng oras at panahon dahil sa inyo. Nay, ano ba? Wala pong kasalanan si Ma'am Mitch dito. Gusto lang po namin makapag-aral ni Bunso kaya nagpatulong kami sa kanya. At dinamay mo pa talaga yung kapatid mo sa kahibangan ito? Teka lang po ha. Hindi naman po kahibangan na gusto mag-aral ng mga anak nyo. At sino ka naman para turuan ako sa mga desisyon ko para sa mga anak ko, ha? Hindi ko naman po kayo tinuturuan. Tinutulungan ko lang po kayo. Pwes, hindi ka nakakatulong. Nakakagulo ka lang sa buhay namin. Nay, ano ba? Sobra na po yung pananalita nyo. Emma, okay na ako. Sige ho, aalis na po ako. Nay, hindi na kayo nahiya. Gusto lang naman tumulong ng tao tapos ganyan kayo. Anong tulong ang sinasabi mo? Hindi siya nakakatulong para sa akin. Dapat nga magpasalamat kayo. Dahil sa kanya, nakakapag-aral kami ng libre. Kahit libre man yan o hindi, wala ko ipagpapasalamat sa kanya. Dahil para sa akin, hindi siya nakakatulong. Isaksak mo yan sa kukote mo. Kaya mula ngayon, itigil mo na yung kahibangan mo na yan. Tara, umuwi na tayo. Bakit kaya ganun si nanay? Imbis na maging masaya siya dahil nakakapag-aral kami nang hindi siya inuobliga. Galit pa siya. Bakit kaya? Po, anong ginagawa mo dito? Tsaka, bakit ganyan ang itsura mo? Ang nanay mo na naman ba? Tsaka, nasaan yung kapatid mo? Wala pa po siya. Bakit hindi pa siya umuwi galing eskwelahan? Hindi po. Nandun po siya sa tindahan pinapasukan niya. Anong ginagawa niya doon? Hapon na. Wala pa siya. Galit na galit nga po sa amin si nanay. Pinipilit niya po magtrabaho si Bunso doon. Para daw po may pakinabang naman. Di ba niya naiisip yung pagod niya galing eskwelahan? Hindi naman po iniisip ni nanay ang nararamdaman namin. Ang importante naman po kay nanay yung makapagbigay kami ng pera sa kanya. Kahit kailan naman po, hindi niya po kami tinanong kung pagod ba kami o kumain na ba kami. Ewan ko ba dyan sa nanay niyo? Nag-aaway na naman kami pag sinasabihan ko. Nakakahiya nga po kay Ma'am Mitch Lo. Bakit ako? May kasalanan ka ba sa kanya? Wala po. Pero si nanay, meron. Ang nanay mo? Paano?
Pinagsalitaan po niya kasi ng hindi maganda si Ma'am Mitchlo. Sinabihan niya si Ma'am Mitchlo na hindi daw nakakatulong, kundi nakakagulo lang daw. Dahil sinusulsulan daw niya kami para makapag-aral. Diba, nakakahiya yun, Lo? Sobrang nakakahiya nga po. Tumutulong na nga siya. Minamasama pa ng nanay niyo. Hiyang-hiya nga po kay Ma'am Mitchlo. Anong mukha po ang iharap ko sa kanya bukas? Hindi ko nga alam ang iisipin ko. At sasabihin ko, Apo, wala nang pinapakinggan ang nanay niyo kung hindi ang sarili niya. Yun nga po, Lo. Ang hirap pong paliwanagan ni nanay. Hayaan mo, Apo. Susubukan kong kausapin ang nanay mo. Maraming salamat po, Lolo. Tara na po. Baka nahanap ka na ng nanay mo. Sige po, baka nandun na rin po si Bunso. Ruby, sige Apo, mauna ka na. Sige po, Lo. Ruby, pwede ba tayo mag-usap? Bakit po, Tay? Halika, mag-usap tayo. Tungkol saan na naman ba, Tay? Nagsumbong na naman ba sa inyo yung apo nyo? Hindi siya nagsumbong. Nagtanong lang ako. Eh di gano'n na din yun. Bakit hindi ka na lang maging masaya para sa mga anak mo? Pati yung taong tumulong sa mga anak mo, pinagdidiskitahan mo. Ibis na magpasalamat ka na lang. Saan ako magpapasalamat? Sa taong nangingialam sa mga anak ko? Hindi siya nangingialam. Tinulungan lang niya ang mga anak mo. Tinulungan? Saan? Sa pagiging tamad? Nakita nyo? Hindi na sila marunong maghanap buhay. Simula na ipasok sila sa pag-aaral. Hindi na sila nakakatulong sa akin. Hindi ba katamaran yun, Tay? Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Ruby. Huwag mong itulad ang sarili mo sa mga anak mo. Dahil ang mga anak mo, may pangarap sila. Ikaw wala. Saan kaya yun? Sabi nila, dito daw banda yun eh. Tao po. Tao po. Tao po. Anong ginagawa mo dito, ha? Magandang araw sa'yo. Alam mo na siguro kung anong sadya ko dito. Kung yung mga anak ko ang sadya mo, hindi na sila mag-aaral. Naku, sayang naman pagkakataon. Matatalino pa naman silang dalawa. Bibihira na lang ang mga bata na mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng libre. Nakita kong may pangarap sila, kaya tinulungan ko sila. Ikaw may sabing matatalino sila. Kaya hindi na nila kailangan mag-aral pa. Ang dapat sa kanila, magtrabaho para makatulong sa akin. Dahil nasasayang lang panahon nila sa pag-aaral na yan. Ikaw lang yung ina na nakita kong ganyan sa mga batang gustong makapag-aral. Bakit ba yung mga anak ko pinagdidiskitahan mo, ha? Wala ka bang anak? Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan, gagawin ko para bumalik ang anak ko. Kaya binuhos ko ang panahon ko na tumulong sa mga batang gustong makapag-aral dahil hindi ko yun nagawa sa anak ko. Maaga siyang kinuha ng Diyos sa akin. Eh, pwede ka naman maghanap ng ibang bata para tulungan. Noong nagkwento si Emma ng mga pangarap niya, hindi ako nagdalawang isip na tulungan silang dalawang magkapatid. Ang kulit mo din, ano? Iba na lang. Huwag yung mga anak ko. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Magulang ka. Dapat sinusuportahan mo sila. Bakit? Hindi pa ba suporta yung ginagawa ko? Binubuhay at pinapakain ko sila. Hindi suporta ang tawag dyan. Obligasyon. Obligasyon mo silang buhayin at pakainin sila dahil anak mo sila. Ang suporta ay ang alalayan sila sa lahat ng mga pangarap nila sa buhay. Hindi yung wala ka nang iniisip sa pag-aaral nila, tapos ang dami mo pang reklamo. Anong ibig mong sabihin dyan, ha? Kahit konting suporta man lang ang maibigay mo sa kanila. Mahirap ba sabihin sa mga anak mo na, anak, sige lang, kaya mo yan.
nandito lang si nanay. O di kaya'y, anak, mahal na mahal kita. Mahirap ba yun sa'yo, ha? At sino ka? Para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Ako lang naman ang nagmamalasakit na makamit ang mga pangarap ng mga anak mo. Na balang araw, ikaw lang din makikinabang. Ingat kayo. Bye! Oh, Emma, mabuti naman, pumasok ka na. Opo. Pasensya na po kayo kung ilang araw na hindi kami nakapasok. Huwag ka na magpaliwanag, Emma. Ang mahalaga, nakapasok ka na ulit. Oo nga po. Ayaw ko din sayakin yung opportunity na binigay niyo sa aming magkapatid. Oh, kamusta naman ang pag-aaral mo? Ilang buwan na lang, kagraduate ka na. Oo nga po. May training season nga po kami ngayon. Medyo may kamahalan nga lang po ang babayaran. Bakit? May problema ba doon? Wala po. May naipon naman po ako doon. Pero hindi ko alam kung sasapat yun. Saan kaya ako kukuha pag kulang? Ganun naman pala. Eh di makakasama ka sa training session nyo. Opo. O siya, sige na. Umuwi ka na. At tutuloy na din ako. Sige po, maraming salamat po. Tatapusin ko lang po ito at uuwi na rin ako. Walang anuman. O sige na, paalam. Mag-ingat po kayo. Saan ka na nang ba galing? Hapon ka na umuwi, ah. Nay, nagtinda lang po ako ng kakanin kanina. Asan yung kinita mo? Nay, ito lang po yung kinita ko. Tsaka may pinaglalaanan po ako nito. Ano? Visit na pag-aaral yan? Akin na nga yan! Nay, wag po! Nay, may pinag-iipunan po ako! Ganon! Kung hindi kaya kita pakainin, gusto mo? Nay, ngayon lang po ako hindi magbibigay sa inyo. Kaya ngayon o bukas, pareho lang din yun! Kaya ikaw, pag sinabi kong magbigay ka, magbibigay ka! Tandaan niyo yan, ha? Nay, bakit ba kayo ganyan? Napakalupit nyo naman. Imbis na maging masaya kayo para sa amin, hindi. Ni wala nga kaming hiningi sa inyo. Tanging suporta nyo lang ang kailangan namin, Nay. Yung palakasin nyo man lang yung loob namin, Nay, para magpatuloy. Hindi yung igagayan nyo kami sa inyo, na mahina ang loob. Anong sinasabi mo dyan? Nay, mahirap bang sabihin yung sige anak? Ipagpatuloy mo lang yan. Kaya mo yan. Hindi man namin matupad yung pangarap na gusto namin. At least, sumubok kami. Hindi kagaya mo, Nay, na natakot sumubok. At least kami, masaya naming iisipin ang lahat. Hindi kagaya mo! Huwag niyong inihahalin tulad ang buhay ko noon sa buhay niyo ngayon! O Apo, bakit nandito ka? Apo, kumakain na ang nanay mo at si Bunso doon. Bakit ikaw? Di ka ba nagugutom? Wala po akong gana, Lo. Bakit Apo? Nag-away na naman ba kayo ng nanay mo? Si Ruby talaga. Gusto mo bang kausapin ko siya? Wag na po, Lolo. Mag-aaway lang po kayo ni Nanay. Bakit ka na naman ba inaway? Pera na naman bang dahilan? Si Ruby talaga. Puro pira ang nasa isip. Nakiusap lang ako sa kanya na may pag-iipunan lang ako. Kaso, nagalit siya. May kailangan lang po kasi akong bayaran sa eskwelahan. Medyo may kamahalan.
Kaya kailangan ko talagang mag-ipon. Ganun ba? Magkano ba ang dapat mong bayaran ako? 6,000 po. 6,000? Para saan yun? Para po sa training session namin yun, Lo. Kasi po, malapit na ako magtapos. Ganun ba po? Natutuwa akong marinig yan. Parang kailan lang na nangarap ka. Ngayon, malapit na magkatotoo ang mga pangarap mo. Apo, basta't maghintay ka lang, maaabot mo rin ang lahat ng yun. Basta't patuloy ka lang mangarap at magtapos ako. Saan ba't mararating mo din yun. Opo, Lolo. Maraming salamat po. Hindi ko po alam ang gagawin kapag nawala kayo. Kaya, Lo, ipangako niyo po sa amin na hindi niyo po kami iwan ni Bunso. Pangako Apo, hanggat nabubuhay ako, mananatili ako sa tabi niyo. Maraming salamat po, Lolo. Mahal na mahal po namin kayo ni Bunso. Lo, may masakit po ba sa inyo? Wala po, nagugutom lang ako. Akala ko po kasi may masakit na sa inyo. Wala po, sasabihin ko sa inyo kung meron man. Talaga po, Lolo. Huwag po kayo maglilim sa amin, ha? Oo Apo, kita mo, malakas pa ang lolo nyo. Tsaka, makikita ko pang matupad ang mga pangarap nyo. Oo na po, Lolo. Naniniwala na po ako sa inyo. Tara na po, minom tayo at nang makakain na tayo. Sige po, Lolo. Tara na po. Ano na naman ba to? May resibo na naman ng kuryente. Anong petsa pa lang? Anak ng... Patingin mo ako niyan, ate. Ito, Bunso. Ay, Nay. Nandiyan na po pala kayo. Mano po? Mano po, Nay? Kayong dalawa! Nakikita niyo ba tong hawak ko? Kung ano to? Resibo na naman ng kuryente. Saan ako kukuha ng pambayad nito? Alam niyo ba na mapuputulan na tayo? Eh kung naghahanap buhay sana kayo, para may pambayad tayo, eh di mas matutuwa sana ako sa inyo. Anong gusto niyo? Sarilinin ko lahat ng gastusin at bayarin dito sa bahay? Ang gagaling niyo rin, ano? Tapos kayo ano? Nagsasayang lang kayo ng panahon dyan sa pag-aaral. Mga walang silbi! Nay, wag naman po kayong ganyan. Nasasaktan na po kami. Ate, tama na po. Isa ka pa! Ikaw pumapasok ka sana sa tindahan. E di siya pang pandagdag natin. Nay, ano ba? Tama na. Bakit? May magagawa ka ba? May bibigay ka ba pambayad dito, ha? Nay, tama na po. Kawawa naman si ate. Kawawa? Bakit ako? Hindi ba kayo naawa sa akin? Ha? Kung tinutulungan niyo sana ako, walang ganito. Ngayon, bahala kayo kung mapuputulan tayo ng kuryente. Total, ayaw niyo magbigay. Bahala kayo. Wala akong pagkukuhanan ng pambayad dyan. Ate, okay na ba yung kailangan mo sa training session mo? Hindi pa, Bunso. Medyo malaki pa ang kulang. Kaya pala, di ka na nagbibigay sa akin ng pera. May naipon naman ako dyan. Dadagdagan ko na lang. Ate, may naipon na din ako dyan. Kung gusto mo, kunin mo na lang para may pandagdag ka. Marunong na pala kayo magtago sa akin ng pera. Makikita nyo. Emma! Lovely! O, Brian, ikaw pala. Kamusta na kayo? Ayos lang naman kami. Wow, kuya, ibang-iba ka na. Hindi ka na yung dating mukhang gusgusin. Hoy, Lovely, ano ba yung sinasabi mo? Niloloko ko lang naman si kuya, ate. Ano ka ba, Emma? Okay lang yun.
Natatawa nga rin ako dahil naalala ko yung itsura ko noon. Kamusta ka na pala, Brian? Mukhang okay na ang lahat sa'yo ah. Tama ka, Emma. Maayos na ang lahat sa akin mula nung graduate ako bilang isang guro. Nagtuturo na ako sa isang public school. Medyo nakaluwag naman ako ngayon, kaya kaya ko na ding umupa ng maayos na tirahan. Gusto niyo bang mamasyal sa bahay ko ngayon? Teka, asan pala si Lolo? Tsaka si Tita Ruby? Hay nako, si Lolo, alam mo naman kung saan-saan pumupunta para mangalakal. Si nanay naman, nandun sa pinapasukan niya kuya para makilabada. Kamusta naman sila? Si Lolo, matanda na siya, pero sige pa rin sa pangangalakal. Oo nga, si nanay naman, ayun, wala pa rin pinagbago. Lagi pa rin maingay tapos lagi na lang galit. Ganon. O ano? Gusto niyo ba mamasyal sa lugar ko? Sige Brian, pero saglit lang kami ha. Oo nga kuya, baka kasi pag umuwi si nanay tapos wala kami dito, magbubunga nga na naman yun. Sige. Papasyal ko na lang kayo sa bahay ko para alam niyo rin kung saan ako nakatira. O sige, tara na. Tara. Grabe, sobrang ganda talaga ng bahay mo kuya. Oo nga Brian, hindi mo na mararanasan ang maglagay ng mga planggana at timba dahil sa tulo ng bubong. Oo nga, sobrang linis at bango pa ng buong bahay, pati banyo. Sana makatira din ako kagaya niyan. Malay mo naman bunso. Alam mo, Lovely, makukuha mo din ang lahat ng yan. Basta wag na kayo mawawalan ng pag-asa. Kita niyo ako, hindi naging hadlang ang pagkawala ni nanay. Mas nagpursige akong makatapos. Nagpapasalamat lang ako dahil may mga kapatid ang nanay ko. Sila ang kumupkup sa akin at nagpaaral. Mabuti ka pa Brian, may mga kamag-anak na tumulong sa'yo para mag-aral. Oo nga, samantalang kami, nandyan nga si nanay. Wala namang paki sa amin. Alam nyo, dyan kayo dapat mas magpursiging. Ito pa rin yung mga pangarap ninyo. Huwag nyong gawing hadlang ang kawalan ng suporta sa inyo ni Tita Ruby. Bagkos, ay gawin nyo itong inspirasyon. Patunayan nyo sa kanyang, kinaya nyo ng kayo lang. Doon niya marirealize na mali pala siya. Kaya nga, kahit araw-araw kami sinusumbatan at sinasaktan ni nanay, hindi kami sumusuko magkapatid. Oo nga kuya, binabaliwala na lang namin lahat ng naririnig at pananakit niya sa amin. Tama, tanging si Lolo lang nakakaintindi sa amin at nagpapalakas ng loob namin. Mabuti pa siya, masaya siyang nakikitang nakakapag-aral kami kahit papano sa tulong ng iba. Pero si nanay, wala. Para sa kanya, pagsasayang lang daw ng oras at panahon ang ginagawa namin pag-aaral. Ang gusto niya, magtrabaho na lang kami para may mayabot kami sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ganyan si Tita Ruby? Nako Brian, uuwi na pala kami. Baka nandun na kasi si nanay. Oo nga kuya, mamaya maunang umuwi sa amin yun. Girahin na naman kami ni ate. O siya, sige. Alam niya naman na kung saan ako pupuntahan. Basta kung may kailangan kayo, nandito lang ako. Siya nga pala, ikamusta niyo na lang ako kay Lolo. Oo Brian, walang problema. Maraming salamat uli ha. Maraming salamat kuya ha. Dahil sa'yo, mas nabuhayan kami ni ate na magpatuloy lang. Tama yan. Basta wag lang kayo sumuko sa hamon ng buhay. Tama yan Brian. O siya, uuwi na kami ha. Maraming salamat uli. Sige, mag-ingat kayo. Nandun na pala si Lolo oh. Hala, oo nga ate. Baka nandyan na din si nanay. Halika, lapitan natin si Lolo.
Lo, Oh, nandito na pala kayong dalawa. Saan kayo galing? kanina pa po ba kayo nandito? Hindi naman. Kararating ko lang din. Lo, hulaan niyo kung sino yung dumating at kung saan kami galing. Saan? At sino yung dumating? Lo, si Brian po. Dumating siya kanina dito. Oo nga po, Lo. Tapos pinasyal niya kami doon sa maganda niyang bahay. Talaga po? Kumusta naman siya? Maayos na rin po siya ngayon, Lo. At nagtuturo na rin po siya sa isang paaralan. At alam mo, Lolo, ang ganda at ang laki ng bahay niya. Tapos ang bango-bango pa. Eh ano naman ngayon? Umaasa naman kayo. Napapayagan ko kayong ubusin niyo ang panahon niyo sa pag-aaral na yan. Walang masama sa mga gusto ng mga anak mo, Ruby. Oo nga po, Nay. Para din naman po sa atin ang pangarap namin ni Bunso. Nay, ayaw mo bang guminhawa tayo? Guminhawa? Kung gusto niyong guminhawa tayo, magtrabaho kayo. Hindi yung ganyan. Nay, gusto din naman po naming makapagtapos katulad ni Brian. Masama po ba yun? Oo. Dahil si Brian, may makamag-anak siya na tumulong sa kanya para makapag-aral. Eh kayo, wala. Di ba, Tay? Kaya ikaw, Emma, alisin mo sa kukote mo ang pag-aaral na yan dahil wala rin mangyayari. Tama na, Ruby! Maging masaya ka na lang dahil may pangarap ang mga anak mo! Alam mo, Nay, tama nga sinasabi ni Brian na imbis na magalit kami sa inyo, gawin na lang daw namin inspirasyon yung pagtrato nyo sa amin para magpursige kaming makatapos. At gagawin talaga namin yung sinasabi niya, Nay. Ate, At naniniwala naman talaga kayo? Mga hangal kayo! Naniniwala talaga kayo sa mga kasinungalingan? Nay, hindi kasinungalingan yun. Yun ang katotohanan. Katotohanan na hindi kami nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob para tuparin ang mga pangarap namin. Hindi kagaya mo! Duwag! Ano sinabi mo? ate, ayos ka lang ba? Bakit, Nay? Masakit ba marinig kung ano ang totoo? Ang katotohanan, duwag ka! Ni hindi mo nga sinubukan lumaban sa hamon ng buhay para ipagpatuloy ang pangarap mo. Na ngayon, gusto mo kaming itulad sa'yo. Ganon ba, Nay? Tama na, Ruby! Wag na wag niyong ipapamukha sa akin ang nakaraan ko. Dahil wala kayong alam! Opo, ma'am. Makakasali po ako sa training session. Sige po, ipapadala ko na lang po ang bayad. Maraming salamat po. Ate, kailangan mo na pala ng pambayad mo. Ang tanong, kumpleto na ba yung pambayad mo? Hindi pa nga, Bunso. Kulang pa. Paano na yan, ate? Hindi ko nga alam, Bunso, kung paano. Oh, bakit parang marungkot kayo? Si ate po kasi, Lolo. Kulang po yung pambayad niya para sa training session. Ito po, kunin mo, pangdagdag mo. Maraming salamat po, Lolo. Ate, di ba sinabi ko naman sa'yo noon na may natabi ba ako doon? Tara, kunin natin. Sige, Bunso, kukunin ko rin yung naipon ko. Oh, Apo, bakit ganyan ang mukha mo? Lo, nawawala po kasi yung ipon ko. Ate, Lolo, nawawala din po yung naipon ko. Sino naman kukuha at magnanakaw ng mga yun? Hindi po namin alam, Lolo. Ruby! Bakit po, Tay?
Ano pong nangyayari dito? Nay, nawala po kasi yung naipon ko na pambayad ko sa eskwelahan. Ako rin po, Nay. Ibibigay ko po kasi kay ate yung naipon ko para po makatulong. Wala ka bang kinalaman dito, Ruby? Wala ah. Bakit? Ako ba yung pinagbibintangan nyo na kumuha? Hindi kita pinagbibintangan. Tinatanong lang kita. Dahil ikaw ang nauunang umuwi dito sa bahay. Parang gano'n na din yung tay. Wala akong magagawa kung yan ang iniisip mo. Tinatanong lang kita. At kayong dalawa, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Siguro kayo ang nagsabi kay tatay na akong kumuha. Hindi po, Nay. Wala po kaming sinasabi kay Lolo. Sadyang kayo lang po yung laging nandito sa bahay. Masama po bang magtanong, Nay? Oo nga po, Nay. Kailangan po kasi ni ate yung mga naipon namin. At kung kayo po yung kumuha, sana pakibalik na lang po, Nay. Kasi hindi po makakagraduate si ate kapag hindi po siya naka-attend sa training session nila. Hayaan mo na lang bang mawala yung mga pinaghirapan ng mga anak mo, Ruby? At talagang pinagbibintangan nyo na ako ang kumuha? Pwes, wala akong ibabalik sa inyo dahil wala akong kinukuha. Ang tanong, may pera ba talaga kayo? O baka pinapalabas nyo lang na meron para makahingi kayo sa akin? Anong klaseng tanong yan, Ruby? Totoo naman ah. Pinapalabas nyo lang na may pera kayo kahit wala. Bakit naman po namin gagawin yun, Nay? Aba! Nay, wag po! Tama na po, Nay! Tama na, Ruby! Wala ka nang may tulong. Mananakit ka pa sa mga anak mo. Diyan ka naman magaling, Nay eh. Nananakit kapag nakakarinig ng katotohanan. Ate, Bakit nga ba, Nay? Wala kayong karapatan na sumbatan ako sa nakaraan ko. Kahit sino sa inyo. Diyan ka magaling! Ang umiwas sa lahat ng bagay! Ruby! Nakakainis talaga. Kung kailan kailangan ko ng pambayad, doon pa nawala. Sino kaya kumuha noon? Ay. ate, O, Bunso, bakit nandito ka? Hindi ka rin ba pumasok? hindi rin ate. Bakit naman? Tinatamad kasi ako. Iniisip ko pa rin yung perang nawala. Ako rin nga. Kung kailan kailangan na kailangan ko, doon pa nawala. Paano ka na makaka-attend sa training session nyo yan, ate? Hindi ba pwedeng utangin mo muna yung babayaran mo, ate? Para lang maka-attend ka sana. Hindi pwede, Bunso eh. Nawawala na tuloy ako ng pag-asa. Ate, wag ganyan. Kakayanin natin tong dalawa, okay? Siya nga pala, Bunso. Si Lolo ba napansin mo? Kanina kasing pagkagising ko, hindi ko na siya nakita. Maaga siyang umalis, ate. Para daw makarami siya ng kalakal. Baka sakaling makarami siya ng benta. Para daw makaipon siya ng pambayad mo, ate. Si Lolo talaga, hindi naman niya kailangan gawin yun. Nakaawa kasi sa'yo si Lolo, ate. Isa pa, gusto talaga niyang makatapos ka. Naawa din ako kay Lolo Bunso. Ayokong nag-aalala at nag-iisip pa siya. Wala naman tayong magagawa, ate. Gusto talagang tulungan ka ni Lolo. Kaya natin to, Bunso. Hoy! Kayong dalawa! Halika kayo dito! Ang aga-aga, nakatunga nga kayo dyan. Bakit hindi kayo magtrabaho? Para may maabot kayong pera sa akin mamaya. Hindi yung katamaran yung pinabayaran nyo. Hala, sige! Magtrabaho kayo!
Emma? Kayo po pala, Ma'am Mitch. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang lutang ka. Naku, wala po. May iniisip lang po ako. Ganun ba? Siya nga pala, ilang araw na lang, training session niyo na. Malapit mo nang matupad ang mga pangarap mo, Emma. Hindi na po siguro matutuloy yun, Ma'am. Ha? Bakit, Emma? Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi na po siguro ako makakagraduate, Ma'am. Teka, hindi kita maintindihan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nakakahiya man pong sabihin. Pero hindi po ako nakabayad sa training session namin. Di ba ang sabi mo sa akin noon, may pambayad ka? Opo, ang totoo po niyan, pag-aambagan po sana ng kapatid ko sa mga naipon namin yung pambayad ko. Kaso, nawala po yung mga naipon namin, Ma'am, at ninakaw po nila. Ano? Paano? At sino? Hindi po namin alam, Ma'am. Kaya hanggang pangarap na lang po talaga ako. Hindi, Emma. Hindi ako papayag dyan. Ano pong ibig niyong sabihin? O ito, kunin mo. Para may pambayad ka. Naku, Ma'am, hindi ko po matatanggap yan. Sobra-sobra na po yung naitulong niyo sa amin ng kapatid ko. Parang inaabuso ko na po kayo pag ganyan. Hindi. Tanggapin mo yan. Huwag kang mahiya. Isipin mo na lang, nanay mo ko. Ito lang ang tanging paraan para hindi maudlot ang mga pangarap mo. Kasi ito na yung huling beses na magkakasama tayo. Kaya tanggapin mo na. Po? Ano pong sinasabi niyo? Aalis na po kayo? Oo, Emma. Babalik na ako sa abroad. Nandun kasi ang buhay ko, Emma. May iniwan akong trabaho at negosyo doon. At isa pa, hanggat nandito ako, nasasaktan ako sa pagkawala ng anak ko. Kaya po ba babalik na kayo doon? Oo. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyong kabutihan sa amin, Ma'am. Hindi ka po namin makakalimutan ng kapatid ko. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakapag-aral. Ang mahalaga, natupad ko ang nais ko sa ibang mga bata na hindi ko nagawa noon sa anak ko. Kayo din mag-iingat. Mag-aral kayong mabuti. At ipagpatuloy ninyo ang mga pangarap ninyo. Opo, Ma'am. Maraming salamat po. Lovely! Lovely! Oo, ate. Mukhang masaya ka yata ah. Bakit? Anong meron? Ano ba? May babalita ako sa'yo. Ano yun, ate? Makaka-attend na ako sa training session. Talaga, ate? Paano? Saan ka kumuha ng pambayad mo? Binigyan ako ng pera ni Ma'am Mitch Bunso. Talaga, ate? Mabuti naman kung ganun. Ang bait talaga ni Ma'am Mitch. Kaso Bunso, aalis na siya. Babalik na siya sa abroad. Talaga? Sa bagay. Doon naman kasi siya nagtatrabaho, ate, di ba? Oo nga. Teka Bunso, wala pa ba si Lolo? Wala pa, ate. Hindi pa siya umuwi mula kanina. Ha? Kumain na kaya yun? Hindi ko rin alam, ate. Ang sabi niya kasi, kailangan daw niyang makaipon para sa pambayad mo, ate. Kaya, maghapon siyang nangangalakal mula pa kahapon. Nag-aalala nga rin ako sa kanya, Bunso. Bitawan niyo nga ako! Kaya pala ginagabi si tatay! Buhat kahapon dahil sa'yo! Akalain mo? Napapagod at nagugutom at ginagabi si tatay sa pamumulot ng basura nagdahil sa'yo! Ay, tama na po. Bitawan mo nga ako! Ang kapal din naman
sinabi kay Lolo na gawin niya yun. Hindi mo nga sinabi. Pero alam niya na nawala yung perang inipon nyo. Ang tanong, totoong may nawala ba? O pinapalabas mo lang para magkaroon ka ng pambayad? Hindi po totoo yan, Nay. May ipon po talaga kami ni ate. Kayo? May ipon? Hindi nga kayo makapag-abot sa akin tapos sasabihin nyo may ipon kayo? May ipon naman po talaga kami, Nay. Sadyang ninakaw lang po talaga. Kayo ha? Oras na may mangyari sa lolo nyo, humanda kayo sa akin! Pati yung lolo nyo, dinadamay nyo sa katarantaduhan nyo! Hindi, Nay. Hindi naman po ako nangihingi ng pambayad sa kanya eh. At kanino ha? Nay, tama na po. At ikaw, Lovely! Pumasok ka na nga doon! Huwag ka nakikialam dito! Kanino ha? Emma? Ha, Emma? Kay Ma'am Mitch, Nay! Anong sinabi mo? Oo, Nay! Si Ma'am Mitch, na kahit hindi namin kaano-ano, sinusuportahan niya kami! Samantalang ang sarili naming ina, siya pa'y nagpapahina ng loob namin! Na imbes na tinutulungan niya kami, siya pa mismo yung nagbababa sa amin! Bakit ba kayo ganyan, Nay? Minsan, naiisip ko na sana binigay niyo na lang kami kay tatay! Gusto niyo pumunta sa ama niyo? Sige! Lumayas kayo! Alam niyo, Nay, kahit ginagalito niyo kami, hindi namin kayo magawang iwan! Dahil mahal na mahal namin kayo ni Lolo! Hindi nga namin kayo nakita maging masaya para sa amin eh! Lahat na lang ng ginagawa namin, mali! Wala na kami nagawang tama para sa inyo! Dahil hindi kayo naniniwala na walang pupuntahan yung mga pangarap niyo na yan! Para sa inyo, Nay, walang pupuntahan! Pero ako, pinapangako ko sa inyo na mali ang iniisip niyong yan! Akala mo kung sino ka magsalita! Wala ka pang nararating! Ang yabang mo na! Hindi ako mayabang, Nay! Sinasabi ko lang kung ano ang kaya kong gawin na hindi niyo kinaya! Ikaw! Sige, Nay! Diyan naman kayo magaling eh! Ang saktan kami! Akala mo kung sino ka? Para malitin ako? Magpasalamat nga kayo at ako'y naging nanay niyo! Magpasalamat? Pasensya ka na, Nay, ah. Pero alam mo, kung pwede lang sanang mamili na magiging ina. Ate, ayos ka lang ba? Hindi ko alam, Bunso. Pakiramdam ko, napakasama akong anak. Dahil lagi kaming nag-aaway ni nanay. May dahilan naman kasi, ate. Bakit ganito tayo palagi? Pero nakakasawa na rin kasi, Bunso. Kaya minsan naisip ko na rin na ano kaya kung tumigil na lang ako para manahimik na si nanay. Ate, wag! Ngayon ka pa ba titigil? Malapit no. Tsaka, isipin mo din si Lolo kung gaano siya malulungkot kapag tumigil ka. Tsaka, mababaliwala lahat ng paghihirap at sakripisyo mo, ate. Parang pinatunayan mo rin kay nanay na tama lahat ng sinabi niya. Na hanggang dito na lang talaga tayo. Isipin mo din lahat ng hirap ni Lolo na sumusuporta sa mga pangarap natin, ate. Pati yung kung gaano siya kasaya kapag may mga achievements tayo. Tama ka nga siguro, Bunso. Kaya sige, kahit ano mangyari, laban lang. Ayan, ganyan nga. Kaya idol kita, ate. Kasi ikaw yung ate kong laban lang ng laban. Hindi marunong sumuko. Emma! Lovely! Yung lolo nyo sinugod sa ospital! Ano? Ligay, sumunod ka sa akin! Sige po!
O tay, huwag matigas ang ulo nyo ha. Bawal daw po kayo magpagod. Anak, hindi naman ako pwedeng nakaupo lang dito sa bahay. Lalo ako magkakasakit. Hay nako tay, ang tigas talaga ng ulo nyo. Lovely! Emma! Nay, Lo, nandiyan na po pala kayo. Kumusta na kayo ng ate mo po? Ayos lang naman po, Lolo. Nasaan bang ate mo? Nay, Hindi man lang kayo sumunod sa ospital? Para tulungan akong iuwi si tatay? Lalo na yung kapatid mo. Samantalang siya yung dahilan kung bakit nagkakaganyan yung lolo mo. Asan nga palang ate mo po? Bakit parang wala siya? Lo, Nay, umalis na po kasi si ate para po sa training session niya. Ano? Anong sinabi mo? At talagang inuna pa niya yung pagpunta niya doon? Kaysa sa paglabas ng lolo mo? Nay, sayang naman po kasi yung binayad ni ate kung hindi po siya makakapag-training. Isa pa, hindi po kasi siya makakagraduate kapag hindi siya pumunta doon. Kaya umalis na po siya. Eh kung binayad na lang kaya natin sa ospital yung binayad niya doon, eh di mas matutuwa pa ako kung saan ako naghahanap ng perang pandagdag sa perang naipon ng lolo nyo. Tapos ibinayad lang niya doon yung perang hawak niya? Wala talaga kayo may tulong sa akin! Anak, pabayaan mo na. Total, nakalabas na ako ng ospital. Tapos ako, tay, ano? Magkakanda ko ba na naman ako sa pakikipaglabada? Para mabayaran lang yung nahiram ko? Kung gusto niyo po, Nay, mag-iipon na lang po ako ulit. Pandagdag ng bayad sa inutang niyo. Dapat lang! Kaya sabihin mo yan sa ate mo! Kung hindi, malilintikan kayo sa akin! Anak, pabayaan mo na. Babayaran na lang kita kapag nakapangalakal na ako. Alam mong nag-aaral yung mga anak mo? Nag-aaral? Noon yun, tay! Anong ibig mong sabihin? Dahil magmula ngayon, hindi na sila mag-aaral. Sasamahan na lang nila ako. Naintindihan mo ba, ha, Lovely? Ngayon, sabihin mo din sa kapatid mo na hindi na kayo matutuloy mag-aral. Dahil pagbalik niya, hindi na ako papayag na magsasayang kayo ng oras dyan. Pero, Nay, Tapos ang usapan! Wala nang pero-pero! Anak, pwede bang pabayaan na lang natin yung mga anak mo sa mga gusto nila? Tara tay, pumasok na po kayo sa loob para makapagpahinga na kayo. Tumabi ka nga dyan! O paano? Daanan na lang kita bukas ha para sa group project natin. sige, Marga. Hihintayin kita bukas, ha? Sige, bye! Sige, bukas na lang. Lovely! Naima na po. Akala ko ba nagtrabaho ka? At saan ka na naman ba nanggaling? Hindi pa ba maliwanag sa'yo yung mga sinabi ko? Pero, Nay, ayoko pong tumigil. Hindi porkat nakiusap sa akin ang lolo nyo, eh hahayaan ko na kayo. Ang gusto ko, mas ituon nyo ang panahon nyo sa paghahanap buhay. Mag-aral kayo pagkatapos nyo magtrabaho. Nay, hindi po ba pwedeng unahin muna namin ang mag-aral? Pwede naman po kaming magtrabaho sa hapon pagdating namin. Ano bang mapagbebentahan nyo? Paghapon na kayo kumilos, ha? Nay, nakakapag-abot naman po kami kahit papano. Sana aabot yung barya-baryang inaabot nyo sa akin, ha? Kulang pa yun sa pinambayad ko sa ospital. Nay, pwede niyo naman pong ipunin yun para mabuo. Napakagaling mo rumason, bata ka. Akala mo napakalaki na naitulong mo. Halika nga dito! Aray! Aray ko, Nay! Aray! Aray! Magandang araw po. Sino sila? Classmate po ako ni Lovely. Wala siya, Iha. Bakit mo pala siya hinahanap? May group project po kasi kami ngayon. Group project? Wala siya eh. Pinagtrabaho ko. Po? Ang linaw
linaw po ng usapan namin kahapon na susunduin ko siya ngayon. Usapan nyo yun, Iha. Iba yung usapan namin. Ano po yung usapan nyo? At ano naman pakialam mo sa usapan namin, ha? Dito sa bahay, ako ang masusunod. Hindi yung aral-aral na yan. Pero hindi po ba dapat yung pag-aaral ang unahin nila para sa kinabukasan nila? Sa edad mong yan? At ano naman alam mo sa buhay? Madami po. Dahil napagdaanan din po namin yung ganitong buhay. Mas mahirap pa nga po yung kalagayan namin sa inyo. Pero hindi po humadla ang nanay ko para sa pangarap ko. Ang totoo po niyan, kagaya nyo din po ang nanay ko na kasambahay. Palagi po niyang sinasabi sa amin na mag-aral kami ng mabuti para hindi raw po kami magaya sa kanya balang araw. Sana ganun din po kayo, tita. Pasensya ka na, Iha. Pero hindi kami pareho ng nanay mo. Kaya makakaalis ka na. Dahil hindi sasama sa'yo si Lovely. Sige po, tita. Pagsabi na lang po kay Lovely na dumaan ako. Marga, kanina ka pa ba dito? Medyo. Galing ako kanina sa bahay nyo. Sabi ng nanay mo, nagtrabaho ka raw. Kaya dumiretso na ako dito. Si nanay talaga. Pasensya ka na ha. Kailangan kasi muna namin magtrabaho bago kami mag-aral. Okay lang yun, Lovely. Naiintindihan kita. Ayos ka lang ba? Bakit mo naman natanong, Marga? Lovely, huwag mo sanang mamasamain yung sasabihin ko. Pero, hindi ata kayo suportado ng nanay niyo sa pag-aaral niyo. Pero kahit ganun, Marga, mas pinili pa rin namin maging mabuting anak. At ito pa rin ang mga pangarap namin ni ate. Di bali, Lovely. Lahat ng pagsisikap at sakripisyo ninyo, may kapalit na tagumpay. Kaya tuloy lang. Oo. Salamat, Marga, ha. Pangako, magtatapos ako ng pag-aaral ko at magtatagumpay ako balang araw. Tama yan, Lovely. O paano? Umpisa na tayo? Sige. Siya nga pala, yung unang gagawin natin dito. Tay, anong ginagawa nyo dito? Huwag niyo sabihin nangangalakal na naman kayo. Tigas talaga ng ulo nyo. Baka kulang pa yung mapagbentahan nyo sa kalakal sa pambayad natin sa ospital pag sinumpong kayo. Isipin nyo naman, Tay. Hindi ko pa nga nababayaran yung utang ko noon. Kaya nga ako nangangalakal, anak, para may pambayad ako sa'yo. Tay naman, hindi ko naman sinabing mangalakal kayo agad. Kaysa nandun lang naman ako sa loob ng bahay, anak. Lalo ako magkakasakit. Tay, baka kung ano na naman ang mangyari sa inyo. Tapos magiging problema na naman natin kung saan tayo kukuha ng pera. Tara na po, umuwi na tayo. Si Lovely yun ah. Anong ginagawa niya dito?
Paano ba yan, Lovely? Andiyan na yung sundo ko. Mauna na ako sa'yo. Sige, Marga. Mag-iingat ka, ha? Sige. Lovely! Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa bahay ka! Ang tigas talaga ng ulo mo! Halika! Umuwi na tayo! Nay! Ruby! Ruby! Nay! Ruby! Tinadanan mo ah! Ah! Tingnan mo, Lovely! Muntikan pa ako mapahamak ng dahil sa'yo! Halika na! Umuwi na tayo! Lovely! Lovely! Tay, Bakit anak? nakita niyo po si Lovely? Kasi sabi ko, pumasok siya sa tindahan ngayon. Pumasok sa eskwelahan, nagpaalam sa akin kanina. Ano? Sabi ko sa kanya, magtrabaho siya ngayon. Yung batang yun talaga. Anak, mahalaga para sa mga anak mong pag-aaral nila. Kaya, pakiusap. Eto na naman tayo, Tay, eh. Pwede ba? Hayaan na lang natin sila. Hindi pwede, Tay. Alam niyo na nga na nahihirapan na din ako, di ba? Huwag kang mag-alala, anak. Malapit na makatulong sa'yo si Emma. At isa pa yung Emma na yan. Kundi dahil sa inyo, at sa mix na yon, hindi sana aalis yung bata na yon. Sayang yung ginamit niyang pera doon. Eh kung binigay na lang niya sa akin, eh di nakatulong pa. Kaya humanda sa akin yung Emma na yan. Anak, nakikiusap ako. Pagbigyan mo na yung mga bata makapag-aral. Hindi mo ba nakikitang nagpupursige yung mga bata para makapag-aral? Kaya pakiusap hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon. Ano ba yung sinasabi niyo kahuli-hulihan, Tay? Matanda na ako, anak. Hindi ko alam kung magtatagal pa ako. Ayaw kong malaman yung hindi ko na kinakaya ang nararamdaman ko. Hindi ko alam, bukas o makalawa, mawala na ako sa inyo. Kung ano-ano sinasabi niyo, Tay. Natatakot tuloy ako. At sana, iwasan mong saktan ng mga bata. Masyado akong nagdaramdam at nalulungkot pag sinasaktan mo ang mga bata. Sige ho. Pero hindi po ako nangangako na hindi ko sila masasaktan. Lalo na pag hindi sila susunod sa akin. Hanggat kaya mong magpigil sa galit, anak, pakiusap, huwag sana. Sige ho, susubukan ko. Huwag mong subukan, anak, gawin mo sana. Sige po, may gagawin pa po ako. Sige, anak. Patawarin niyo ako, Tay. Pero Nay! Lolo! Lo, mano Apo. po? Kumusta ka po? Namiss ka namin? Mabuti naman po, Lolo. Eto po, nakaraos na po sa training session. Nay! Mano po?
Asan po si Lovely, Lolo? Pumasok ang kapatid mo, Apo. Huwag mo na siyang hanapin. Kaya po pala wala siya. O siya, mauna na ako sa inyo. Tanghali na kasi. Anak, yung pinag-usapan natin, ha? Huwag po kayo mag-alala, Tay. Napag-usapan? Ano kaya yun? Sige, alis na ako. Kayo nang bahala dyan. Nay, ano po yung napag-usapan nyo ni Lolo? Wala anak. Sige, pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Anak, pakilagay mo na lang doon at ako na maghuhugas. Sige po, Nay. Nay, ako na po dyan. Huwag na anak. Sigurado po kayo? Oo. Tingnan mo na lang yung niluluto ko dyan. Sige po, Nay. Nay, ilalagay ko na po ba tong asin? Sige anak, bahala ka na magtimpla dyan. Huwag masyado maalat ha. Sige po. Nay, luto na po kaya to? Tikman mo nga anak. Oh, anong nangyayari dito? Wala po, Lolo. Tinutulungan ko lang po si Nanay. Nandyan na pala kayo, Tay. Opo, tinutulungan po ako ni Emma. Mabuti naman kung gano'n. Ganyan sana kayo palaging mag-ina. Nay, magpapaalam po sana ako. May kailangan po kasi akong ipasang report sa eskwelahan. Sige anak, total, tapos naman na natin yung gawain dito sa bahay. Talaga, Nay? Hindi po kayo galit? Hindi anak, ayos lang. Maraming salamat po, Nay. Wala yan anak. Sige po, Nay. Magpapaalam na po ko. Lo, kukunin ko lang po yung gamit ko at aalis na ako. Sige, Apo. Paano na kaya yan? Saan na naman kaya kukuha ng pambayad sa graduation ko nito? Apo, mukhang malungkot ka. May problema ka ba? Mano po, Lolo? Naku, wala po, Lolo. Kilala kita, Apo. Hindi ganyan ang mukha mo kung wala kang problema. Lo, mag-graduate na po ako, di ba? Alam ko, Apo. Ayoko po sanang sabihin sa inyo. Baka po kasi mag-isip pa kayo. Ano kayong pinag-uusapan na maglolong ito? Ano ka ba, Apo? Sabihin mo kung may kailangan ka. Huwag kang mahiya. Ito na nga ba sinasabi ko? Pera na naman yung kailangan nito. Lolo, kailangan ko po kasi magbayad para sa graduation. Naubos po kasi yung pera ko sa training session. Sinasabi ko na nga ba? Humanda ka sa akin mamaya. Ganun ba, Apo? Magkano bang babayaran mo? Nasa 4,000 po, Lolo. Kasama na po dun yung gagamitin kong toga. Ganun ba? Oh, ito. Ito, Apo. 3,000 yan. Huwag kang mag-alala. Pupunahan ko hanggat mabuo ko yung pambayad mo. Buisit ka talagang bata ka. Bisa sa akin mag-aabot yung lolo mo. Naku, Lolo. Hindi ko po matatanggap yan. Baka magalit po sa akin si Nanay. Ha?
Bakit naman siya magagalit sa'yo, Apo? Hindi po ba may dapat pa po tayong bayaran sa kanya? Huwag kang mag-alala, Apo. Akong bahala doon. Ito, kunin mo. Isa pa, huwag natin ipaalam sa kanya na may inabot ako sa'yo. Sasabihin ko na lang na wala akong kinita ngayon. Pero Lolo, Magsisinungaling talaga kayo. Para lang sa apo nyo. Lintik talaga tong batang to. Huwag kang mag-alala, Apo. Akong bahala dyan. Ang importante, makaipon tayo ng pambayad mo. Napakahalaga sa akin na makita kang akyat ng yung tablado na nakasuot ng toga, Apo. ako rin po Lolo. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya. O sige, Apo. Mauna na ako sa loob. Gusto ko lang magpahinga. Sige po Lolo, maraming salamat po uli. Dito po muna ako at hihintayin ko si Lovely. Emma, Nay, kanina pa po ba kayo dyan? wag mo na itago yan. Dahil nakita ko at narinig ko lahat ng pinag-usapan nyo ng lolo mo. Eh Nay, binigay po sa akin ni Lolo ito. Kahit binigay po sa'yo yan, ibibigay mo sa akin yan dahil mas mahalaga yung pambayad ko. Naintindihan mo ba, ha, Emma? Ay, hindi po pwede. Kailangan ko po ito. Pag sinabi ko ibigay mo sa akin yan, ibibigay mo! Akin na! Ay, parang awalim na po, Nay! Nay, yan lang po yung huling pera ko! Nay, pambabayad ko po sa eskwelahan! Nahihibang ka na ba? Sinabi mong huli? Eh hanggang ngayon, umasa pa rin kayo sa amin? Eh, paano naman kasi, Nay? Lahat ng kinikita namin ni Lovely, binibigay namin sa inyo. Eh, paano naman kami makakaipon para sa sarili namin, Nay? Sabihin nyo nga! Sabihin nyo! Matarantado ka, Ruby! bata ka! Ano ba ito? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Bakit ganyan nagtrato mo sa anak mo, ha? Tay, alam niyo na nga na may bayarin tayo, tapos iba yung uunahin niyo? Mas kailangan ng pera ang anak mo ngayon, kaya intindihin mo naman sana. Akala ko ba malinaw na ang usapan natin, ha? Nakikiusap ako sa'yo huwag mong saktan ng bata. Tapos ngayon, anong ginagawa mo? Tay, hindi naman po sa ganon. Nirerespeto ko po ang pakiusap niyo, kaso... Kaso ano? Nabisto ka? Mabait ka lang pala pag nakaharap ako. Akala ko nagbago ka na. Lo, hindi nyo naman po kailangan makiusap kay nanay para sa amin. Alam naman po namin na hindi kami gaanong nakakapag-abot sa kanya. Pero sana, bigyan naman po niya kami ng pagkakataon na tuparin yung mga pangarap namin. Nay, gusto lang po namin makapag-aral at makapagtapos para guminhawa po yung buhay natin. Kita mo na, Ruby? Nagpupursigin makapag-aral yung mga anak mo para lang makapagtapos. Para sa'yo, para sa atin lahat. Bakit, Tay? Hiniling ko ba yun sa kanila? Paano naman ako? Ako na lang ba nga ako sa lahat ng hirap, ganon? Lo, bigyan nyo na lang po kay nanay yan para wala na pong gulo. Hindi! Sumusobra na yung nanay nyo. Lahat na lang ng ginagawa nyo, mali. At talagang kinakampihan mo pa yung apo mo? Bahala nga kayo dyan! Ruby, kinakausap pa kita. Lolo! No! No! Nay! Si Lolo! Nay! Nay! Si Lolo po! Nay! 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 Lolo! Nay! Lolo! Anong nangyari po sa inyo, Lolo? Nay! 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 Lolo! Nay! Lolo! Nay! Si Lolo! Nay! Kawawa naman si nanay ate.
Alam ko sobrang sakit sa kanya ang pagkawala ni Lolo. Alam ko naman yung bunso. Dahil tanging si Lolo lang ang kasama niya. Simula nung bata pa siya. Oo nga ate. Ang aga kasing naulila ni nanay sa ina. Oo nga, bunso. Ni hindi man lang tayo nabigyan ng pagkakataon na masilayan o makita man lang si Lola. Intindihin na lang muna natin sa ngayon si Nanay, bunso. Halika na sa loob. Nay, kumain na po kayo. Hintayin lang po natin si Lovely at pinabili ko ng tinapay sa tindahan. Kumain po kayo na madami, ha? Eto po, Nay. Kumain na po kayo. Ayoko kumain! Wala akong gana! Nay, kailangan niyo pong kumain para makabawi po kayo. Kasi simula po nung nakaburol si Lolo, hindi na po kayo kumakain ng maayos. Kaya kumain po kayo, Nay. Baka magkasakit po kayo niyan. Pag sinabi kong wala akong gana, wala! Naintindihan mo? At wala kayong pakialam kung kakain ako o hindi! Kung kayo nakakakain, pagkatapos na nangyari sa lolo nyo, ako, hindi! Ate. Bakit ka umiiyak? Naalala mo na naman ba si Lolo, ate? Hindi, bunso. Eh, bakit ka umiiyak, ate? Inalok ko ng pagkain si nanay kanina. Pero tinanggihan niya. Yun lang naman pala, ate. Anong nakakaiyak doon? Sinigawan niya ako, bunso. At tinabig niya sa akin yung platong inihain ko sa kanya. Tapos yung tema ng pananalita ni nanay. Parang ako yung sinisisi niya. Bakit ganun, bunso? Masakit din naman para sa akin ang pagkawala ni Lolo. Hindi ko rin matanggap. Ate, pwede bang intindihin muna natin si nanay ngayon? Palawakin muna natin ang pasensya natin kay nanay. Please. Hindi ko alam, bunso. Pero sana, huwag niyang ibagsak lahat sa akin ng sisi. Dahil hindi ko matatanggap yun. Anong akala niya? Masaya tayo na nawala si Lolo? Nagdadalamhati rin tayo, Lovely. Sobrang sakit din, Lovely. Dito! Dito sa puso ko! Dahil mahal na mahal din natin si Lolo! Alam naman ni nanay yun, ate. Kaya parang awa mo na. Hayaan mo na natin siya. Sige, Tara na, ate, sa loob. Kain na tayo. halika na. Nay, tubig niyo po. Bakit bang kulit-kulit nyo, ha? Ano gusto niyo maramdaman dyan sa mga ginagawa nyo? Matuwa ako! Tama na po! Isa ka pa! Nay, kung nasasaktan po kayo sa pagkawala ni Lolo, nasasaktan din po kami. Ano po akala niyo sa amin? Manhid! Hindi ba, Emma? Dahil kung hindi ka manhid, alam mo ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkasakit ang lolo mo! Tama na po, Nay! Sumusobra na po kayo! Ako sumusobra? Ikaw ang sumusobra! Dahil puro pahiya
iba talaga kayo kay Lolo. Kung gaano kasaya si Lolo sa mga pangarap namin, gano'n naman kayo kasama, Nay. Nasanhin ang pagkawala niya! Dahil sa suporta niya sa inyo! Lalong-lalo na sa'yo, Emma! Alam kong ako yung sinisisi niyo, Nay! Kahit hindi niyo sabihin! Totoo naman eh! Nang dahil sa'yo, nagtrabaho siya na nagtrabaho! Halos hindi na siya nagpapahinga at hindi na siya kumakain! Huwag mong isisi sa akin ang lahat, Nay! Dahil may kasalanan ka rin! Ako? May kasalanan? Anong kasalanan ko, ha, Emma? Kung ginagawa mo lang ang obligasyon mo bilang nanay, hindi ako, hindi Lolo ang lahat! Ate, tama na please. Hindi, Bunso! Sumusobra na si nanay! May kasalanan din si nanay kung bakit nawala si Lolo! Dahil duwag si nanay na harapin ang obligasyon niya sa atin! Di ba totoo, Nay? Anong sinabi mo? Totoo naman po, Nay eh! Na mas malaki ang kasalanan mo kung bakit nagkasakit at nawala si Lolo! Dahil sa kawalan niyo ng suporta sa aming magkapatid, Nay, inako lahat ni Lolo para lang mapunan ang kakulangan ninyo! Tapos ako lang ang sinisisi niyo? Matuto kayong umamin sa kasalanan niyo, Nay, at kakulangan niyo! Huwag niyong isisi sa ibang tao ang kasalanan niyo, Nay! Dahil alam ni Lolo kung ano ang totoo! Hindi lang siya nagsasalita! Nay! Alam kong hindi dumaing sa atin si Lolo! Dahil alam niyang magagalit kayo! At mag-aalala kami! Wala pong may kagustuhan sa nangyari, Nay. Pero pare-parehas po tayong nabigla at nasaktan. Kaya imbis na magsisihan tayo, tanggapin na lang po natin ng maluwag na wala na si Lolo. Pare-pareho po nating alam na ayaw niyang nakikita tayong ganito ngayon. Alam ko naman na may kasalanan ako, Nay! Pero sana naman, huwag niyong ipaako sa akin yung kasalanan ninyo! Dahil hindi ako papayag na isisisi niyo sa akin ang lahat! Tanungin niyo din ba sana yung sarili niyo kung minsan, Nay, kung saan kayo nagkulang at nagkasala! Ate! At sana naman, Nay, mahanap niyo sa puso niyo ang pagmamahal sa amin bilang anak niyo. Paano kaya ito? Ate, bakit mukhang balisa ka? Bunso, hindi ko kasi alam kung paano sasabihin kay nanay yung tungkol sa graduation ko. Wala namang mawawala, ate, kung susubukan mo. Malay mo. Eh, paano kung hindi siya pumayag? Nasamahan mo lang ako kahit magmarcha o magpakita man lang doon. Hindi ko rin alam. Pero, subukan mo na lang, ate, para alam natin yung sagot ni nanay. Natatakot kasi ako, Bunso. Hindi ko alam kung tama itong gagawin ko. Alam naman natin na nagdadalamhati pa siya dahil sa pagkawala ni Lolo. Kung nabubuhay lang sana si Lolo, Bunso, alam kong masaya siya dahil gagraduate na ako. Kaya nga, ate, baka nga siya pa yata yung kasama mong magmarcha pag-akyat ng stage. Oo nga. Alam ko, ate, masaya na siyang nakamasid sa atin palagi. Kaya, puntahan mo na si nanay. Sabihin mo na sa kanya yung tungkol sa graduation mo. Huwag kang matakot, ate. Sige, Bunso. Kung sa bagay, tama ka. Pupuntahan ko na si nanay. Nay?
Hindi ko po alam kung ito po yung tamang oras para sabihin ito sa inyo. Pero gusto ko po sanang sabihin sa inyo na sa makalawa na po yung graduation ko. Kayo po sana yung gusto kong makasamang mag-march sa stage. Kung pwede lang po. Pasensya ka na, pero marami akong labahin bukas. Si Lovely na lang isama mo. Nay, kahit isang araw lang po sana, makasama ko po kayo sa pagtanggap ng diploma. Please, Nay. Bakit ba ang kulit mo? Pag sinabi ko hindi ako pwede, hindi pwede! Tapos! Nay, kahit konting oras lang po sana. Kahit yun na po yung regalo niyo sa akin. Bakit ba ang kulit mo ha? Sinabi ko na nga hindi ako pwede! Pero, Nay. Nay! Nay! Bunso, O ate, ano? Pinayagan ka ba ni nanay? wala eh. Hindi pumayag si nanay. Hayaan mo na ate. At least, sinubukan mong ayain si nanay. Kaya nga, nakakalungkot lang bunso. Kasi hindi siya pumayag. Kung ayaw ni nanay, sige ako na lang ate. Salamat, Lovely. Lovely? Lovely, parang may tao dun, oh. Nasaan ate? Wala naman ah. Hindi bunso, may tao talaga. Ate, sandali! Ate, sandali! Tay! Tay, ikaw ba yan? Oo, ako nga mga anak. Tay, kamusta na po kayo? Ang tagal po namin kayong hindi nakita. Mga anak, ang akala ko kasi ayaw nyo na akong makita at hindi nyo na ako matanggap. Baka hindi na ako tanggapin ng nanay nyo sa pag-iwan ko sa inyo. Tay, ang tagal namin hinintay ni ate yung pagkakataong ito na magkita muli kayo. Tay, wala po kayong kasalanan. Sinabi na po sa akin ni Lolo na kasalanan din ni Nanay kung bakit po kayo umalis. Kaya nga po, Tay, ang sabi po niya, pinagtulakan niya daw po kayong umalis noon para iwan kami. Tay, tara na po sa bahay. Nandun po si Nanay para makapag-usap po kayo. Oo nga po, Tay. Alam po namin nangungulila din po si nanay sa inyo. Sige mga anak. Pero kung hindi ako matanggap ng nanay nyo, aalis ulit na lang ako. Sige po, Tay. Tara na po. Tara na, Tay. Nay, Ano na naman ba? Di ba sinabi kong ayoko? Nay, meron po kaming kasama. Opo, Nay. Ruby? Berto! Anong ginagawa mo dito? Nay! Pagkatapos mo kaming iwan ng ilang taon, may mukha ka pa talaga magpakita sa amin? Tama na po! Ang kapal ng pagmumukha mo! Nay, gusto po bumalik ni Tatay sa atin. Ayaw niyo po ba? Oo nga po, Nay. Ang tagal po namin hinintay na ating araw na to para mabuo muli tayo. Sa tingin nyo? Ganun lang kadali para patawarin siya? Bakit, Nay?
Kayo rin naman po ang may kasalanan, di ba? Oo nga po, Nay. Alam na rin namin ang totoo. At sinabi na rin ni Lolo kung bakit niya tayo iniwan. Mga anak, hayaan nyo na. Aalis na lang ulit ako kung hindi ako matatanggap ng nanay nyo. Pero tandaan nyo, walang araw na hindi ko kayo inisip. Ilang beses kong tinangkang bumalik sa inyo. Pero pinanghihinaan ako ng loob sa tuwing naiisip ko kayo. Kung baka hindi nyo na ako matanggap, lalong-lalo na ang nanay nyo. Tama pala ako. Kahit na ganun, hindi na walang pagmamahal ko sa inyo. Lalong-lalo na sa nanay nyo. Araw-araw akong nananabik na makasama ko kayong muli. Ang nanay nyo lang naman ang nag-isip na may iba na akong pamilya. Pero ang totoo ay wala. Ang totoo, ginugol ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Nag-ipon ako para balang araw gusto kong pagbalik sa inyo may mapatunayan ako sa nanay nyo. Kahit ano pang napatunayan mo, wala akong pakialam! Kaya makakalis ka na! Pero Nay, Nay, huwag yun na pong paalisin si tatay. Mga anak, kung ayaw akong tanggapin ng nanay nyo, pero tatandaan nyo, mahal na mahal ko kayo. Sige na. Tay! Nay, wala ka talagang kasing lupit. Ibang-iba ka talaga. Bakit ba ang tigas ng puso mo, Nay? Huwag na kasi kayong magpanggap, Nay. Alam kong mahal niyo pa rin si tatay hanggang ngayon. Ayaw niyo lang aminin sa sarili niyo. At paano ka naman nakakasigurong mahal ko pang tatay mo, ha? Nakita ko kayo nung isang araw, Nay. Huwag na po kayong magkunwari, Nay. Aminin niyo na po kasi. Totoo po ba yun, Nay? Wala akong dapat aminin sa inyo! Congratulations, ate. Sa wakas, graduate ka na. Maraming salamat, Bunso. Hayaan mo, tutulungan din kita makapagtapos. Salamat, ate. Teka, bakit parang malungkot ka, ate? Eh kasi naman, Bunso, pumunta na nga si Nanay. Pero hindi pa niya ako sinamahang mag-marcha sa stage. Umalis naman siya kaagad. Sa tingin mo, Bunso, masaya kaya si Nanay para sa akin? Oo, ate. Siguro ayaw lang niya aminin. Siguro nga, Bunso. Sana maging proud din si Nanay sa akin. Tay!
Congratulations, anak. Mabuti po at nakarating kayo, Tay. Pasensya na. Nahuli ako. Late ko na kasi nabasa yung text ng kapatid mo na graduation mo ngayon. Ayos lang po yun, Tay. At least po, nakahabol kayo. Oo nga po, Tay. Ang mahalaga, nakarating po kayo. Di ba, ate? Sa bagay, tama ka, anak. Siya nga pala, Emma. Regalo mo. Maraming salamat po, Tay. Nagabala pa po kayo. Malaking regalo na po sa akin ang nakarating kayo ngayon. Tay, pwede po bang sumama muna kayo sa amin sa bahay? Oo nga po, Tay. Para naman po makapagsala-sala tayo sa blowout ni ate. Sige, mga anak. Pagbibigyan ko kayo. Total, graduation naman ng ate mo. Maraming salamat po, Tay. Tara na po. Kaya nga, Tay. Tara na po sa loob. Nay, sandali lang po. Nay, para sa inyo po tong togat diploma ko. Hindi ko matatanggap yan. Para sa yan. Hindi po, Nay. Nagsumikap po ako para matanggap ko po ito para sa inyo. Nangako din po ako sa sarili ko, Nay. Na ako po ang magtutuloy ng mga pangarap niyong hindi niyo nakamit. At ito na po yun, Nay. Kaya tanggapin niyo po. Kayo po ang inspirasyon ko, Nay, para matupad ko po ang lahat ng ito. Sa kabila po ng kalupitan niyo sa akin, Nay, mas lalo pong lumakas ang loob ko para abutin ang mga ito. At naniniwala po ako na sa bandang huli, lalabas din po ang kabutihan ng inyong puso at maiintindihan niyo rin po ako. Salamat, anak. Patawarin niyo ako. Naging malupit ako sa inyo. Alam kong napakasama kong ina sa inyo. Kaya patawarin niyo sana ako. Nadala lang ako ng galit sa nangyari sa buhay ko na ako din ang may kasalanan. Dahil naging marupok ako. Subumbok naman ako. Pero hindi ko talaga kinaya. Naging mahina ako. Naiintindihan po namin kayo, Nay. Kahit ganun, Nay, mahal na mahal pa rin po namin kayo. Huwag kang mag-alala. Pinagbigyan ko lang ang hiling ng mga anak mo. Pagkatapos nito, aalis ulit ako. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Kung yan ang ikakatahimik ng isipan mo. Ang hinihiling ko lang sana, na mahanap mo dyan sa puso mo, na patawarin mo ako. Nay, hindi niyo po ba pwedeng pagbigyan si tatay? Oo nga po, Nay. Alam po namin mahal niyo pa rin si tatay. Hayaan na natin ang nanay niyo, mga anak. Aalis na lang ulit ako. Sige na, mga anak. Tay! Tay! Berto! Huwag kang umalis!
kaming iwan ulit. Mahal na mahal kita, Berto. Mahal na mahal din kita, Ruby. Kahit kailan, hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. Nay? Tay? Ibig po bang sabihin ito? Pinapatawad niyo na po si tatay? Oo, mga anak. Ang hirap palang magpanggap at dayain yung mga tunay na nararamdaman. Kaya ako, hindi ko tinanggi sa puso ko na mahal ko kayo. Ibig sabihin po nun, Tay, dito na po kayo titira? Hindi, anak. Ha? Bakit po? Hindi ka namin pipilitin. Kung ayaw mong tumira dito sa amin, alam ko naman na Nagkakamali kayo ng iniisip. Yung panahon na wala ako sa piling ninyo, lahat ng kinikita ko, iniipon ko. Kaya nakabili ako ng bahay at lupa. Kaya doon na tayo titira. At kung papayag kayo, lalong-lalo ka na mahal ko. kung gusto ng mga anak natin, gusto ko na rin. Tay, may papakiusap po sana ako. Ano yun, anak? Kung pwede po sana, araw-araw po nating pasyalan ang bahay na ito. Nandito po kasi ang masayang alaala namin ni Lolo. Kaya nga po, tay. Ito na lang po kasi yung natitirang alaala sa pagsasama namin ni Lolo. At dito rin maaalala ang mapapait, masasakit, at masasayang alaala naming mag-iina. At kahit gaano man tayo sinubok ng tadhana, nandito pa rin tayo, nananatiling buo. At naipanalo ang mga pangarap na hindi binitawan kahit anong pagsubok. At pagmamahalan na hindi natalo ng puot at galit. Kaya sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo magkapatid, patawarin niyo sana ako. Mahal na mahal ko kayo. Yan ang kwento ng buhay namin at ang kwento ko. Kwento ng isang tao minsan ay nangarap sa kabila ng mga pagsubok. Tiyaga, lakas ng loob, at determinasyon, pagmamahal, para balang araw mapapasayo ang pinakamimithing toga at diploma.